Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid at mga kaibigan sa relihiyong Islam, ating pong ipagpapatuloy ang pagtatalakay sa aklat ni Sheikh Salih Al-Fawzan Al-Mulakhas Al-Fiqhi bilang ating aklat na tinatalakay at pinapaliwanag sa ating subject na fiqh. At ito ang ika-4 na episode, at sa huling episode ng subject na ito, sa episode 3, ang pinakahuling natalakay natin ay yung mga panuntunan, alituntunin sa mga aniya, pinaglalagyan, at yung mga damit, kagamitan o mga damit ng mga kufar at yung mga damit na kanilang itinahi o ginawa. So yun ay pinaliwanag natin sa pinakahuling episode, maaari yung i-review inshallah ta'ala. Ngayon naman, sa araw na ito, naway gabayan at tawfikan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at bigyan niya tayo ng kaalaman at madaliin niya nawa sa atin ang pag-unawa. Ang tatalakay naman natin, sabi ng ating Sheikh, Babun fima yahrumu alal muhdith muzawalatuhu minal a'mal. Ano ibig sabihin nito? Pintuan o kabanata ukol sa mga gawaing ipinagbawal na gawin ng isang taong muhdith. So natalakay natin ng taong muhdith ay siya yung taong may hadath o nasa hadath. Ito ang hadath, kung inyong maalala sa episode 1 o episode 2, ito yung uri ng karumihan na tinataglay ng isang tao na hindi nakikita. Nasa kalagayan, isang uri ng kalagayan na karumihan na tinataglay ng tao na kapag nasa kanya ito ay pumipigil sa kanya para hindi makapagsala hanggat hindi siya makagawa ng tahara. Yun ang ibig sabihin ng hadath. At nabanggit din natin ang hadath ay may dalawang uri. Hadath asgar, maliit na hadath, at malaking hadath. Ang maliit na hadath, kapag halimbawa siya ay nakatulog, nagising, walang ablution, o di kaya nakaihi, nakadumi o lumabas ang hangin, siya ay nasa hadath asgar. Hindi siya pwede magsala hanggat hindi siya makapag-wudu. Ibig sabihin, ang hadath asgar ay natatanggal, naaalis sa pamamagitan ng wudu. Ang hadath akbar ay mas malaki at mas nangangailangan dito ang wudu, ang gusol, pagligo, hindi sapat ang wudu. Halimbawa, siya ay junub, tumabi sa kanyang asawa, o di kaya sa babae, haid o nakanifas. After ng haid niya, kailangan niyang maligo para siya ay makapag-umpisa ulit sa pagsasala o iba pang mga gawaing pagsamba. So ito yung ibig sabihin ng hadath at yung dalawang uri o klase niya. So lagi niyong alalahanin yan, kaya minsan babanggitin natin muhdith o hadath asgar o hadath akbar. So alam niyo na kung ano ibig sabihin ng terminolohiya na ito. Sabi ng ating Sheikh, Hunaka ba'dun min al-a'mal, page 19, min al-a'mal allati yahrum 'ala al-muslim idha lam yakun 'ala taharatin an yuzawilaha li sharafiha wa makanatiha. Sabi niya, mayroong mga ibang gawain na haram, pinagbawal sa isang Muslim na kanyang gawin na siya ay wala sa tahara, wala siyang ablution o di kaya hindi nakapagligo dahil sa kabanalan o di kaya karangalan o antas, kadakilaan ng bagay na ito. Kaya hindi sa kanya pinagbawal sa kanyang gawin o hawakan kung wala siyang wudu o kaya hindi siya nakapagligo. Halimbawa, ang Quran, inshallah babanggitin natin, sa kadakilaan, dahil ito salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi natin to pwedeng hawakan hanggat wala tayong wudu, ablution. So ito ay nagpapakita kung gaano karangal, kadakila ang Quran. So ngayon, sabi ni Sheikh, babanggitin natin itong mga gawain na ito, o itong mga bagay na ito, kasama ng mga dalil para tayo ay mas lalo natin maunawaan. Meron tayong liwanag sa paggawa ng pagsamba. Ngayon mga kapatid, itong tatalakay natin para hindi kayo magkaroon ng kalituhan. Hatiin natin ang ating Sheikh sa dalawang paksa. Una, ma yahrumu 'alal muhdith hadath akbar wa asgar. Ano ibig sabihin nito? Mga gawain na ipinagbawal sa isang muhdith, maging ito man ay hadath akbar o hadath asgar. Ano ibig sabihin nito? Itong mga gawain tatlo dito na ating babanggitin ay ipinagbawal sa isang taong nasa hadath, maging siya man ay hadath akbar o di kaya hadath asgar. Yun ang ibig sabihin doon.
Kung siya ay nasa hadath asgar o di kaya nasa hadath akbar, ay parehong ipinagbawal sa kanya itong tatlong ito hanggat hindi niya maisagawa yung tahara na wudu o di kaya tahara na ghusl, pagligo. Dito naman sa ikalawang kategorya, bab ma yahrumu 'alal muhdith hadathan akbar khassah. Ano ibig sabihin nito? Mga gawain o dalawang gawain ay pinagbawal sa isang muhdith na nasa hadath akbar lamang, natatangi lamang sa hadath akbar, ibig sabihin hindi kabilang ang hadath asgar. Okay, so itong dalawang natin babanggitin ay ipinagbawal lamang sa taong nasa hadath akbar. Yung taong nasa hadath asgar, walang ablution, nakaihi lamang, ay pwede niya itong gawin. Okay? Di ba, inshallah ta'ala, ito ay paglililaw lamang para madali nating maunawaan. Ngayon, balik tayo dito sa unang kategorya. Una nating babanggitin yung tatlong gawain daw na ipinagbawal sa isang muhdith. Pareho kung kaya magkahalin tulad o di kaya maging siya man ay nasa malaki o maliit na hadath, ay parehong ipinagbawal sa kanyang gawin itong tatlong bagay na ito hanggat hindi siya makapagpahara, makapag-ablution o di kaya makapagligo. Una, okay, anong unang ipinagbawal sa isang muhdith na nasa hadath o nasa maliit na hadath? Masul mushaf asy-syarif, ang paghawak sa marangal na Quran. Itong Quran, purong Quran. Ang tinatawag natin na Quran mushaf ay itong Quran, itong tinatawag na mushaf. Okay? Purong Quran na salita lamang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung mga tafsir, mutarjam, hindi matatawag na Quran yon. Ang tawag doon mutarjam o al-Quran al-mutarjam. Ang tinatawag na bawal na hawakan ay itong Quran. Okay, na purong ayat lamang salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin to, kung ikaw ay nasa hadath asgar, wala kang ablution, hindi mo pwedeng hawakan at hindi ka makapag-ablution. Kung ikaw ay nasa hadath akbar, nasa junub, o di kaya tumabi ka sa iyong asawa, ay hindi mo pwede ring hawakan hanggat hindi ka makapagligo. Yun ang ibig sabihin doon. Makapagligo at the same time makapagwudu. So ito ang ibig sabihin ng una na hindi daw natin pwedeng hawakan, haram, bawal, na hawakan ang Quran na wala tayong ablution, dahil dun sa mga dalil na binangatin nating Sheikh. Yung una sa Quran, la yamassuhu ilal mutahharun, o di kaya dun sa malinaw na hadith na sinabi ng mahal na propeta, la yamassul mushaf illa tahirun. Hindi mahawakan ng taong mushaf maliban na lamang na siya ay nasa tahara, nasa ablution, o di kaya nakapagligo. So yan ang unang ipinagbawal. Minsan, binanggit na natin Sheikh dito sa page 20, minsan kung kailangan niya ng hawakan ang Quran, like for example mga kapatid, nalaglag, okay, at nais natin itayo dahil haram, hindi pwede pong inilalagay natin sa sahig o di kaya sa dito sa sahig ang Quran bilang pagrespeto, pagdakila, dahil ito nga ay kalamullah, salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat laging nakataas. Isa din sa dapat nating maobserbahan dito, kapag yung mga patungan natin ng Quran ay wag natin papatungan sa ibabaw niya ng ibang aklat na hindi Quran. Maliban na lamang kung Quran, pwede silang pagpatong-patungin. Pero kung ibang aklat ipapatong mo sa ibabaw ng mushaf Quran, ay hindi po maaari. Kabilang din yung sa adab, no? Pinag-utos ng relihiyong Islam bilang pagrespeto sa Quran. So kapag nalaglag, kailangan ng itaas at wala tayong wudu, no? Pwede tayong sabi ng ating mga scholar, takpan mo yung kamay mo ng glove o kaya kahit anumang tela, saka mo hawakan, itaas ka agad. Okay, so yun lamang ang ipinahintulot ng ating relihiyong Islam. Ibig sabihin to mga kapatid, kung gusto mong magbasa ng Quran at nais mong hawakan ang Quran, mag-ablution ka. Okay, mag-ablution ka. Kung sa cellphone, ay hindi Quran ang cellphone. Okay? Pero naka-application siya, naka-install siya sa cellphone, so pwede siyang hawakan. Ang mahalaga, wag mong hawakan yung sawi ng eskola, wag mong hawakan. O di kaya, ang sabi nila, kasi hindi naman to Quran, so pwede magbasa sa cellphone na kahit walang ablution, kahit mong hawakan mo. Okay? Wag mo lang gaganunin yung screen, o kaya kapag ililipat mo lang sa page ay pwede mong iganon, yun lamang ang tangi pinahintulot kapag hawakan mo yung screen, okay? Pero ang paghawak sa Quran na ang paghawak sa cellphone na mayroong naka-install na Quran, ito po ay pinahintulot. Okay, ito po ay pinahintulot, pero hindi maaari na kapag tayo ay nasa CR
habang tayo ay nagdudumi o kaya umiihi, ay bubuklatin, i-open natin yung application ng Quran. Hindi po ito maaari. Although ito ay naka-installed, ay pwede po sa cellphone. Ito ay sa paliwanag ng ating mga scholar. Halimbawa, like for example, yung ating mga naisaulo, nasa memory natin, ang mahalaga hindi natin ito binabasa kapag tayo ay nasa CR. No? So yun lamang yung mga ibang usapin ukol sa masul mushaf na hindi pwedeng hawakan ang Quran nang wala kang ablution. Pangalawa, ito ay madali, no? As-salatu fardan o naflan. Ito ay haram bil ijma'. Haram na magsala ang isang tao, obligado man na sala o di kaya voluntaryong sala na wala kang ablution o kaya hindi ka nakapagligo kung kaya junub. Ito ay haram na gawin ng isang tao na magsala siya dahil dapat tayong tumalima sa batas panuntunan ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at si Allah subhanahu wa ta'ala na ay inubligan niya ang pag-ablution at pagliligo pag ikaw ay nagsajuno bago ka makapagsala. Ito ay nabanggit sa Suratul Ma'idah verse 6, ya waladina amanu idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ila al-ka'bayn. So ito yung dalil sa pagwudu sa Suratul Ma'idah verse 6. Ganun din sa hadith sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Hindi tatanggapin ni Allah ang sala ng isa sa inyo na siya ay nasa hadath hangga't hindi siya makapagwudu o makapagligo. Yan ang dalil na haram na magsalang isang tao, voluntaryo man o di kaya obligadong sala. Kaya sabi nila, sino mang magsalang walang ablution at alam niya na ito ay haram, ito ay kabilang sa pag-insulto. No? Pag-insulto o di kaya pangungud siya sa mga katuruan ng ating relihiyong Islam. Pangatlong ipinagbawal sa taong nasa hadath, maliit man o malaking hadath, ay sabi ng ating Sheikh, at-tawaf bil baitil atiq. Ano ibig sabihin to? Ang pagtatawaf sa Kaaba. Kapag tayo magtatawaf, kailangan may ablution tayo. Kung ikaw ay junub, siyempre kailangan mo maligo at the same time kailangan mo ring magwudu. Ngayon, anong dahilan sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fil kalam, o sa ibang hadith, illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi falyatakallam bi khairin, o kama qala alayhi afdalus salat wa atamut taslim. Ano ibig sabihin ng hadith na ating binanggit? Ang pagtatawaf daw sa Kaaba ay kahalintulad o para siyang salah. Okay, para siyang sala. Maliban na lamang ng kaibahan daw sa sala at yung pagtatawaf ay pinahintulot sa inyo na magsalita habang kayo ay nagtatawaf. So balit dun sa hadith, sabi ng mga propeta, although bagamat pinahintulot sa inyo na magsalita habang kayo nagtatawaf, magsalita lamang kayo ng mabuti. Ibig sabihin, nagdidhikr o kaya nagbabasa ng Quran o di kayo nagdudua. So kapag tayo nagtatawaf, although ito ay kahalintulad ng sala, no, katumbas ng sala, ang pagtatawaf sa Kaaba ay pwede, ang exemption lamang ay hindi, ang kaibahan lamang ay pwede tayong nagsasalita. So kapag tayo ay nagtatawaf, isa sa adab o isa sa kailangan natin ay nagdudua tayo, nagdidikr tayo habang tayo ay nagtatawaf, hindi tayo nagsasalita ng hindi kaaya-aya dahil nakaka-epekto ito sa ating umrah o di kaya sa ating pag-hajj. So ito ay ibig sabihin, pangatlo, bawal na magtawaf ang tao na wala siyang ablution o di kaya hindi siya nakapagligo mula sa junub o di kaya kapag siya ay nawala yung haid niya. Kaya ang babae kapag na-umrah o nag-hajj, biglang dumating ang haid, ang sinasabi natin, lahat ipinahintulot sa kanyang gawin, liban na lamang sa ang pagtatawaf. Aantayin niyang mawala ang kanyang haid bago siya magtatawaf ng ifada o di kaya tawaful umrah o di kaya tawaful qudum at iba pang mga uri ng gawain sa hajj o di kaya umrah. So ito yung tatlong gawain na pinagbawal po sa taong nasa hadath, malaki man o maliit na hadath. Ngayon naman, ikalawang kategorya, bab ma yuhramu 'ala al-muhdith hadathan akbar. Gawain lamang, dalawang gawain na natatangi ipinagbawal lamang sa taong nasa hadath akbar. Ano ibig sabihin to? Yung taong nasa hadath asgar ay pwede niya itong gawin. Pero mas mainam kung meron siyang ablution. Halimbawa, una, qiraatul Quran, pagbabasa ng Quran. Anong qiraatul Quran? Pagbabasa ng Quran na pwede mong hindi hawakan ang mushaf. Through yung pag-re-recite lamang, nagre-recite ka, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, nire-review mo yung mga naisaulo mo na hindi mo hawakan ng Quran. Dahil kung magbabasa ka ng Quran at hawakan mo nais mong hawakan ng mushaf, kailangan mo mag-ablution. Ang tinutukoy natin dito, yung qiraatul Quran, reciting, pagbabasa ng Quran through sa pamamagitan ng iyong naisaulo.
So, hindi condition dito ang ablution, although bagamat mas mainam na ikaw ay nasa ablution. Ngayon, ang tinutukoy natin dito, kapag ikaw ang tao ay nasa hadath akbar, tandaan nyo kapag siya ay nasa hadath akbar, ang ibig sabihin na kapag siya ay nasa hadath akbar, nasa junub, nasa haid, o di kaya nasa nifas. Yung nifas, yung haid, menstruation sa baka kababaihan, yung nifas naman ay tawag ba rito, yung kapag nanganak yung babae, yung lumalabas na dugo, ito yung tinatawag na nifas. Yung janaba, kapag tumabi siya sa kanyang asawa o di kaya nag-wet dream, ito yung tinatawag na junub. Okay po, ito ay naipaliwanag natin sa mga nahuling, sa mga nakalipas na episode. Kapag siya nasa hadath akbar, totally hindi sa kanya ipinahintulot ang pagbabasa ng Quran. Maliban na lamang yung nasa haid, okay, ay mas'ala khilafiyya. Nagkaiba-iba ang pananaw ng ating mga scholar. Unahin muna natin yung junub. Kapag yung babae o lalaki nasa junub, no, ito ay bawal siyang magbasa ng Quran. Bil ijma, kung di ako nagkakamali, ito ay ijma na bawal magbasa ng Quran ang nasa junub. No, ibig sabihin dahil ang junub naman, pwede mo nang tanggalin kaagad. Kapag ikaw na junub, maligo ka agad, tanggal na yung junub. Okay, kaya ito ay pinagbawal na magbasa ng Quran ang taong nasa junub dahil dun sa hadith na nabanggit na sinabi ni Ali radiyallahu anhu, sabi niya, la yahjubuhu nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an laysa al-janaba. Walang pumipigil kay mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa pagbasa ng Quran liban na lang kapag siya nasa junub. Ibig sabihin kapag daw siya nasa junub ay hindi siya nagbabasa ng Quran. Yun ang ibig sabihin ng naiulat ni Ali radiyallahu anhu. So yun ay ipinagbawal sa isang junub na magbasa. Ngayon, pag ang babaeng nasa haid, ito ay mas'ala khilafiyya. Ang ibig sabihin po mga kapatid ng mas'ala khilafiyya, hindi nagkasundo yung mga scholar. No, na may iba't ibang pananaw dito. Ang mga scholar na hati sa dalawa, may nagsasabing pwedeng magbasa ang haid. Okay, kahit siya nasa haid ay pwede siyang magbasa ng Quran. Mayroon namang nagsasabing pinagbawal talaga ang babaeng nasa haid na magbasa ng Quran na katulad ng nasa junub. Ikiniyas nila, analogy, tulad nila sa junub. Okay? Pero dito, kung inyo maalala, meron tayong ditong post hinggil sa babaeng may haid. Okay? Ang pinakatamang pananaw dito, kung diyaw nakaayon kay Sheikh Uthaymin o kay Sheikh bin Baz, dahil ang haid kasi, minsan, ang babae, kailangan niya ng basahin ng Quran. Dahil ang haid nagtatagal ng matagal na panahon. Minsan 3 to 5 days, 7 days, maaring yung babaeng hafizatul Quran, nakasaulo ng Quran, ay maaring makaapekto sa kanya na hindi niya ma-review yung pagbabasa ng Quran through recitation lamang. Okay? So, ang sabi natin mga scholar, ay pwede niyang basahin, pwede siyang magbasa ng Quran. Wag lamang niya hawakan ng mushaf. Pero kung kinakailangan niya ng hawakan ng mushaf, ay pwede siyang gumamit ng ballpen o di kaya stick. Pag bubuklatin niya yung page, ay bubuklatin niya ng stick o di kaya glove o di kaya stick na lang, ballpen o pencil, para wag niya lang diretsong hawakan ng mushaf. So mas magaan daw yon na magbasa ang haid, pero wag niyang hawakan ng mushaf. Direct niyang hawakan ng mushaf. Para mas magaan ay magbasa lang siya through recitation, pero pag kinakailangan na ay buklatin niya ang Quran gagamit siya ng glove o di kaya stick o di kaya ballpen. Siguro malinaw yun mga kapatid, no? Although ito ay mas'ala khilafiyya, pero ting pinapanigan natin ang pag ang babae nasa haid ay pwede siyang magbasa ng Quran. Taliwas sa junub na talagang hindi siya pwedeng magbasa ng Quran dahil maaari nating tanggalin ng janaba sa mismong oras sa pagkajunub mo, paggising mo, pwede ka na kaagad maligo. Hindi katulad ng haid, sabi ng ating mga scholar, na nagtatagal ng ilang araw. Kasi yung may mga hadith na nabanggit na junub lamang, hindi nabanggit ang haid. Na yung mga nagsabing haram ay kiniyas lamang nila sa junub. Pero ang talagang nabanggit ay ang dalil ay ang ukol sa junub, hindi talaga pwede magbasa ng Quran. So ang tamang pananaw sa babaeng haid ay pwede magbasa ng Quran, pero wag niyang hawakan diretso ang Quran. Okay? So yun po ang ibig sabihin ng una. Ngayon may masala dito. Usapin dito na kailangan natin maunawaan. Minsan may mga dhikr, ang dua, ang dhikr pinahintulot po sa sa taong nasa hadath. Ikaw ay nasa junub o di kaya ikaw ay nasa haid,
pinahihintulot po sa iyo ang magdua o di kaya magdhikr. Okay? Huwag niyong isipin sa mga kababaihan, hindi nangangulugan na kapag ikaw ay nasa haid, ay hindi ka na pwedeng magdua, hindi ka na pwedeng magdhikr. Pinapahintulot po rin sa iyo ang magdua, magdhikr. Ang hindi sa iyo pinahintulot ay yung pagsasala, yung hawakan ng Quran, yung manatili sa masjid, okay, yung pagtatawaf, okay, yung paghahawak sa mushaf, yung pagsasala, okay, yung pag-ayuno, okay? Pero yung pag-ayuno, after mo, pag nawala, babayaran mo yung mga hindi mo na pag-ayunuhan kung ito ay sa buwan ng Ramadan. Kung ang sala naman ay hindi mo na babayaran sa mga araw na ikaw ay nasa haid. Ito yung mga ahkamul haid. At inshallah ta'ala, di bali, i-comment ko rin sa episode na ito, yung mga bagay, mga alituntunin, panuntunan na naukol sa haid. Dahil naipos ko to dati, last 2 months o 3 months yata. So, yung pagdidikr, pagdudua ay pinapahintulot po ito sa taong nasa malaking hadath, junub man o kaya nasa haid. Dahil sa hadith na sinabi ng mahal propeta, sinabi ni Aisha ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Tunay ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagdidikr, nag-aalaala, nagsusupplication kay Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng oras. So, ibig sabihin sa hadith na ito, saklaw sa lahat ng oras. Ibig sabihin, kahit siya nasa junub, ay nagdidikr din siya. Ngayon, ang punto natin dito, minsan daw may mga dhikr, o kaya may mga dua, na parang hinango din, o kahalin tulad o hinango sa Quran. So, ito ay pwede nating basahin kahit tayo nasa junub. Dahil ang maksud, layunin natin sa dua na ito, ang pagbabasa ng ayat na ito ay dua, o kaya dhikr, hindi pagbabasa ng Quran. Like for example po, ikaw nasa junub, magdudua ka, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. At itong binasa natin na dua na ito ay may aya ito sa Quran. Okay, so pwede ito dahil ang hangarin natin, intention natin ay ang dhikr o ang dua kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pagbabasa ng Quran. Like for example din, na ikaw ay junub, bago ka matulog, magbabasa ka ng ayatul kursi. No, ito yung mga dhikr na adab sa pagtulog, o kaya kul wallahu ahad 3 beses, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbin nas. Although ito ay aya mula sa Quran, pero ito binabasa dahil sa dhikr o di kaya dua, pananggalang. Di ba kapag tayo ay matutulog, isa to sa adab ng ginagawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So pwede natin itong basahin kahit tayo ay nasa junub, dahil hindi ang layunin natin hindi pagbabasa ng Quran, bagkus ang layunin, intention natin ay dhikr, dua kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ay kabilang lamang sa usapin mas'ala sa pagbabasa ng Quran. So ulitin ko, ang pagbabasa ng Quran, recitation, hindi paghawar ng Quran, ng mushaf ay ipinagbawal sa junub, pero ang nasa haid at yung nasa haid o kaya nasa nifas ay ang pinakatamang pananaw ay pinahintulot sa babaeng nasa haid na magbasa siya through recitation niya, although ito ay mas'ala khilafiyya, pero wag lamang niya hawakan ng diretso ang mushaf na ito. Pero kung kinakailangan niya ay gagamit siya ng stick bilang pangbuklat lamang. Sana'y naunawaan. Pangalawang pinagbawal lamang sa hadath akbar at hindi pinahintulot sa hadath asgar ay ang pananatili o pagpasok sa loob ng masjid. So ipinagbawal na kapag ikaw ay junub, kapag ikaw ay nasa haid o nifas, na ikaw ay pumasok sa loob ng masjid. Ibig sabihin daw, ikaw na walang ablution, nasa hadath asgar, pwede kang pumasok. Pero huwag kang magsasala. Pero ang tinutukoy na dito, yung taong nasa malaking hadath ay pinagbawal na siya ay pumasok sa loob ng masjid. Liban na lamang kapag kinakailangan na, murur. Dadaan ka lamang para pag may kunin na nakalimutan, ito yung darura o kaya haja. Pero yung mananatili ka, lubath, o upo ka o di kaya may parang maglilinis ka, huwag ka muna. Kasi magtatagal ka sa loob ng masjid, so kailangan mong maligo. Sa haid naman, hindi po pinahintulot sa mga kababaihan. Okay, kaya nga kapag Salatul Eid, although bagamat na inutusan din ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na dumalo ang mga kababaihan kahit sila ay nasa haid o nasa nifas, ay iminumungkahi sa kanila na wag silang pumasok sa masjid. Kung sa field ay wag silang pupunta o papasok doon sa musalla, pinagsasalahan mismo. Kaya maaari sila sa pinakalikod, sa labas ng musalla, ay aatin lamang sila, dadalo sila makikinig sa khutbah bilang pagdiriwang ng Eid. Kung sa masjid idinaos ang Salatul Eid, ay wag silang papasok, maaring mayroong place sa lugar ng labas ng masjid, okay, ay doon sila pwedeng umupo, wag lang sa labas.
Okay, so ito lamang sa mga ahkam na ating natalakay sa aklat ni Sheikh mula sa page 19 hanggang sa page 22 na ating tinalakay. Nilinaw natin ng detalyado yung mga gawain na ipinagbawal sa isang muhdith na kanyang gawin hanggat hindi siya makapagtahara, makapagwudu o di kaya makapag-ablution. At sinabi natin may dalawang kategorya. Gawain ipinagbawal sa isang muhdith, magkapareho dito ang malaki at maliit na hadath, at ikalawang kategorya ay tanging ipinagbawal lamang sa nasa malaking hadath at hindi kabilang, hindi niya nasasakla yung taong nasa maliit na hadath. So naway naunawaan po natin mga kapatid. Inshallah, kung mayroon pa kayong nais linawin ulit, okay, hindi nyo naunawaan o nais nyo paliwanag, ay i-comment nyo lamang o di kaya i-PM nyo sa akin. I-comment nyo sa episode sa mismo video o di kaya i-comment nyo sa akin, i-PM nyo sa akin kapag late ka na magtatanong. Kasi minsan kung ipinost ko ngayon, saka ka magko-comment ng after 2 days, 3 days, baka minsan hindi ko na mababasa yun. So i-PM mo na lang sa akin. Pero kung mismo sa oras na yun aking ipinost, ay magko-comment kayo, minsan tinitignan ko talaga lahat ng mga comments natin. So huwag nyo pong kakalimutan, dahil wala pa muna tayong online register, ay pag inyong napanood ang bawat episode, mag-comment lamang po kayo para may sulat ko, may mabigyan din ko yung mga tagbarito nanonood bilang inyong attendance at bilang pagbabahagi ng kaalaman, di i-share natin sa iba para para mapakinabangan din po ng ating mga kapatid. So hanggang dito na lamang, inshallah pagpapatuloy natin sa next episode next week. Naway bigyan pa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na mabuhay na magamit natin sa ikinakalugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli, wa akhiru da'wana alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa baraka fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.